Mga kapuso, bukod sa pagkain at malinis na inuming tubig, nangangailangan na rin ng mga gamot ang mga taga-Glan Sarangani. Marami na kasing nagkakasakit at ubos na ang mga gamot sa mga health center. Nakatutok live si Maki Pulido. Maki! Sa mga mountain barangay, Emil, o yung mga barangay na nasa kabundukan ng Glan Sarangani, ay 5 araw nang nagtitiis na walang mainom na gamot ang mga nagdadayariya o LBM dahil sa maruming tubig. Mula sa highway, sakay na motorsiklo, nasa 30 minuto ang biyahe hanggang sa sentro ng Barangay Kaltuad. 4 na ilog ang tatawirin bago makarating dito. Sa drone footage, makikita ang lawak ng tinabunan ng gumuhong lupa sa 2 purok ng barangay. Akala namin na hindi kami maipiktahan kasi po doon sa amin normal. Mga after half hour, nakita na po namin yung bundok gumuho. 3 residente yung natabunan ng lupa ng gumuho, yung bahaging yon ng bundok kung nasaan yung 2 purok ng barangay na ito. Pero parang nawawalan na sila ng pag-asa na ma-recover pa yung labi ng mga natabunan ng landslide dahil sa kawalan ng special equipment. Asawa ni Romel ang isa sa nabaon sa gumuhong lupa. Tungkol sa kalawom sa yuta, ma'am. Dahil po daw malalim yung lupa na malalim daw po yung lupa na anuhan sa kanyang asawa at bayaw. Kaya po hindi makuha na. Kaya po rin wala mong magawa ang mga tao. Mula nang lumindol noong Lunes ng umaga, marami na sa mga bata ang may diarrhea at lagnat dahil daw sa maruming tubig. Isa sa kanila ang 3 taong gulang na anak ni Maylene. Yung tubig namin, brown na to po talaga hanggang lumabas na po yung putik na inom na po talaga namin. Wala na po kaming choice eh. Nanghihina na ang panganay ni Maylene pero wala siyang mapainom na gamot. Yung health center po namin, ubos na po talaga yung mga gamot doon. At saka kailangan po namin yung tulong po kasi yung kita nyo naman po, yung kalsada namin, sobrang hirap na po talaga pumunta. May mga senior citizen ding namamaga ang mga paa nang madapa noong lumindol. Sabi ni Lola Nita, 73 years old, tinitiis na lang niya ang sakit dahil maliban sa napakalayo nila mula sa poblasyon, wala silang pera. Mahirap maglakad. Way kwarta na mo. Diri lang may. Sa tansya ng mga residente, nasa 50 bahay sa 2 purok ang gumuho o tinangay ng landslide matapos lumindol. Ang mga nawala ng matitirhan, nakikisilong ngayon sa kanilang mga kaanak sa sentro ng barangay. Sobra kaming naghirap. Unang-una po, financially. Wala na kaming makukuhang pagkain doon sa area namin. Inabutan namin sa poblasyon ng kapitan ng barangay Kaltuad habang sinusundo ang relief packs at gamot para sa kanyang mga kabarangay. Naihatid na ang inisyal na tulong nitong hapon. Ang barangay Pangyan naman, malapit man sa highway, naghihintay pa rin ng tulong ang marami sa mga residente. Ang mga nasiraan ng bahay, nasa gilid ng kalsada, nagsisiksikan sa ilalim ng mga trapal o pinahiram na tent. Ang mga may sakit tulad ng asawa ni Surya na tumaas ang presyon, hindi makapagpagamot. Kahit piso walang laman yung bursa namin mag-asa. Dalhin sana namin sa ospital kaso wala kaming sasakyan, wala kaming pera, ma'am. Kaya, ayan, nagdasal na lang kami lahat dito para maging maayos yung asawa. Tinitiyak ng Mayor ng Glan Sarangani na patuloy ang paghatid ng relief pack sa mga malalayong lugar. Problema rin lang din daw yung petrolyo na ginagamit ng mga truck na naghahatid ng mga ito dahil hanggang sa ngayon, ayon sa Mayor, ay wala pa ring delivery ng gasolina at diesel. Emil? Maraming salamat, Maki Pulido.